Naglabas ng panibagong sabina ang NBI para kay Vice President Sara Duterte. Pinadadalo ng NBI ang bise sa kanilang investigasyon sa December 11. Kaugnay ng umunay pagbabantayan sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Inihatid ng mga tauhan ng NBI ang sabina sa Office of the Vice President sa Mandaluyong City pasado alas 5 ng hapon. Iniurong sa December 11 ang investigasyon na nakatakda sana noong nakaraang linggo matapos hindi sumipot ang bise. Les haggard sa parating na Kapaskuhan ang innovation na makina ng mga estudyante sa Cainta. Mas pinadali kasi at pinabilis ang paggawa ng panghimagas na ube na di na kailangang halukayin ng todo. Tara, let's change the game! Isa sa handang di mawawala sa okasyong Pinoy ang ube halaya. Mapapista, espesyal na handaan o simpleng merienda. Pero ang classic Filipino dessert na ito, di raw biro ang mano-manong paggawa. Mula sa pagpipino ng ube, pagtitimpla hanggang sa paghahalo, abay dapat kalkulado. Worry no more dahil nandito na ang Arduino-based automated ube halaya dessert maker. Developed by computer engineering students mula sa SDI College Ortigas, Cainta. Goodbye na sa mano-manong proseso dahil all-in na lahat dito. May instances mo na masusunog yung mga ube kasi hindi po sila nahahalo ng maayos. So yung bago po namin design ngayon is may sobrang portable na po. Nilagyan na po namin sa compact na po siya. Ang aming goal po kasi dito ay matanggal po yung kanilang pagod sa paghahalo. So bago natin ilagay yung ube, kailangan napakuluan, kailangan nabalatan na yung mga ito. At pag good to go na, lalagay lang natin yan lahat dito, tapos siya na yung bahala. Binubuo ng grating machine ang proyekto, kung saan pipinuhin ang napakuluang ube. Didiretso siya dito sa mixing pot. At sa mixing pot, paghahaluin natin siya kasama itong condensed at evaporated milk. Tuloy-tuloy po yung steering natin dito hanggang sa ma-ready na siya. Ang dating inaabot ng 4 hanggang 5 oras na pagluluto. Sa machine po namin sa 2 kilograms, nakaset po siya ng 1 hour. Sa 3 kilograms, 1 hour and 30 minutes. Tapos po sa 4 kilograms is 2 hours. Para ma-monitor natin yung proseso, gagamitin natin itong touchscreen user interface. Naka-indicate dito yung lahat ng steps at po pwede nating ma-monitor kung nasaan na tayo dito sa buong proseso ng pagluluto ng ube halaya. Sarap. Mga kapuso, isang innovation na perfect ngayong December. Papadaliin ito ang komplikadong proseso ng paggawa ng ube halaya. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Dahil nasa ospital pa, posibleng hindi pisikal na makadalo sa court hearing ng hinaharap niyang kaso ang aktres na si Neri Naig Miranda. Sa Miyerkules pa siya nakatakdang ibalik sa female dormitory ng Pasay City Jail. At nakatutok si Oscar Oida. Nananatiling nasa ospital ngunit nasa maayos na kondisyon ang aktres at negosyanteng si Neri Naig Miranda. Yan ang pagtitiyak ni BJMP spokesperson J-Rex Bustinera nang kumustahin namin kanina ang aktres na nasa kustodiya na nila. November 29 nang ilabas mula sa Pasay Female Dormitory si Neri upang dalhin sa isang di tinukoy na ospital alinsunod umano sa pag-uutos ng korte. Wala naman po tayong noted na medical emergency during her stay sa BJMP, kundi ito lang po ay talagang, I believe, personal request sa court na ito ay nag-grant para lang i-determine kung kumusta ang kanyang kalagayang pangkalusugan. Ayon pa sa BJMP, wala naman daw di pangkaraniwan sa nangyari. Karapatan naman po ng bawat bilanggo na kung gusto nila magpatingin sa gusto nilang doktor, provided na papayagan ng korte,
we will comply. Yun nga lang dahil dito, posible daw na di pisikal na makadalo sa korte si Neri sa nakatakda umanong hearing bukas sa Pasay RTC. We are planning to coordinate with the court. Unfortunately, ngayon ay holiday po sa Pasay. So, tomorrow, makipag-ugnayan po kami if possible na teleconferencing na lang ito and physical presence na lang ng lawyer niya. Sa Miyerkules, nakatakdang ibalik si Neri sa kanyang selda na ayon sa BJMP ay talagang may kasikipan. Nasa 600% ang congestion dito, ibig sabihin 6 times over the capacity. Ang ideal po ditong capacity nasa 30 PDL. So nasa ano na po ngayon, 150 plus to 160 ang kanyang jail populations. Hindi pa nagpaunlak ng formal na interview ang kampo ni Neri, pero ayon sa kanyang abogado, ikinalulungkot nilang hindi man lang naabisuhan ang kanilang kliyente patungkol sa mga paratang laban sa kanya ng mas maaga. Nabigyan sana sila ng pagkakataong may paliwanag ng maayos ang kanilang panig bago ito umabot sa hukuman. Dagdag pa nila, ang mga kalintulad na reklamo umano laban kay Neri sa ibang lugar ay nabasura na. At kumpiyansa silang kalaunan ay mapapatunayang wala talagang sala si Neri. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Para sa mga estudyanteng may matatayog na pangarap, lahat ay kayang tiisin kahit pa sira-sirang classroom. Ganyan sa isang paaralan sa Benguet na pinapasok ng tubig tuwing umuulan. Kaya ang maagang pamasko ng GMA Kapuso Foundation, 3 matitibay na silid-aralan para sa kanila. Lumang yerong pinantakip sa mga sirang dingding, sirang kisame at inaanay na mga kahoy. Yan ang kalunos-lunos na kondisyon ng ilang silid-aralan sa Kotkot Talabis Elementary School sa Bugyas sa Benguet. Dahil sa kalumaan. Kaya ang anak raw ni Flor de Lisa, minsan hirap marinig ang guro pag umuulan. Kung ganun na malakas yung ulan, may tumutunog sa bubong kasi sa luma siguro. Kung minsan yung bintana, pumapasok yung ulan. At para hindi na mahirapan ng mga mag-aaral, ang GMA Kapuso Foundation magpapatayo ng 3 Kapuso classroom na may mga comfort room sa Kotkot Talabis Elementary School. Pinili namin yung mga eskwelahan kasi yan ay nasa Vegetable Farming District ng Benguet. Nababahala talaga kami kasi yung mga bagyo na dumaan dito talagang pinahirapan kayo. At dahil bulubundukin, magpapalagay tayo ng riprap para masiguro ang ligtasan ng mga mag-aaral. Yun yung purpose ng riprap natin sa baba para mapigilan yung pagguho ng ating pundasyon. Kaya rin ito ang hanggang signal number 5 na bagyo at magnitude 8 na lindol. At bilang maagang pamasko, namahagi tayo ng give-a-gift bags para sa kinder hanggang grade 6 na estudyante. Sa mga nais makiisa sa aming mga proyekto, maaari po kayo magdeposito sa aming bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Walang bagyo pero mahigit 200 pamilya ang kinailangang ilikas sa Bicol Region kasunod ng mga pag-ulan at pagbaha. Ang paliwanag ng Pag-asa sa pagsusungit ng panahon, alamin sa pagtutok ni Marisol Abduraman. Walang bagyo pero perwisyo ang idinulot ng mga pag-ulang dulot ng shear line sa Bicol Region, gaya sa Albay, kung saan malakas na ragasan ng ilog ang kinakailangang suungin ng mga rescuer para sagipin ang ilang taong na-trap sa kabilang bahagi ng ilog. Ganyan din sa ilang lugar sa Sorsogon, gaya sa Barangay 13 Martires sa Kasiguran, kung saan lampas bahay na at halos abutin na ng baha ang mga nagtataasang puno. Hanggang hitang baha naman ang pumerwisyo sa mga residente sa Barangay Boton. Halos abutin na rin ng tubig ang mga bahay sa paligid ng Salon River sa Sorsogon City.
sa bayan ng Binzons, Camarines Norte. Kinailangan ng gumamit ng rubber boats para sagipin ang mahigit 40 residente na trap sa kanilang bahay. Isa naman ang patay matapos matabunan ng lupa ang kanilang bahay sa bayan ng Labo, habang sugatan naman ang asawa ng biktima. Sa Camarines Sur, wala ng buhay na nakuha ang isang lalaki sa bayan ng Ragay matapos siyang mahulog sa riles ng tren sa kasagsagan ng baha noong Sabado, habang pinaghahanap naman ang 2 pang nawawala sa bayan naman ng Kabusaw. Sa Catanduanes, halos hindi na madaanan ang kalsadang ito dahil sa kapal ng putik at mga humambalang na puno at bato mula sa landslides at rockslide. Ang mga pag-ulang dulot ng shear line umabot din sa probinsya ng Quezon, gaya sa bayan ng Lopez kung saan pinasok na ng baha ang mga bahay. Gayon din sa probinsya ng Aklan na nasa 7 bayan ang nakaranas ng kabi-kabilang pagbaha at pagguho ng lupa. Paliwanag ng Pag-asa na bubuo ang shear line dahil sa pagsasalubong ng mga hangin. Yung shear line po ay ang pagsasalubong po ng amihan at hangin po nang gagaling sa silangan o galing sa Pacific po. So kung ang logic po namin dyan usually ay pag naglagay ka po ng baso, kahit walang laman sa loob ng refrigerator, in a short span of time, pag nilabas mo siya sa mainit na environment ulit, nagkakaroon ng pamumuo po ng mga moisture dun sa paligid po ng baso. Ayon sa Office of Civil Defense, mahigit 200 pamilya ang kinailangang ilikas sa Bicol Region. Binabantayan din ng ahensya ang posibleng lahar flow dulot ng mga pag-ulan. Binabantayan po namin yung Mayon dahil marami pong nakadeposit na lahar, particularly dito sa may south at saka southwest portion ng Mayon Volcano. Sabi po namin mga experts dito, ang lahar ay magmumove pag ang ulan ay umaabot na ng 60 mm per hour ang ulan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Mga kapuso, doble ingat dahil maaring maging maulan pa rin bukas sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dulot pa rin yan ng shear line na nakaka-apekto sa Southern Luzon at Eastern section ng Central Luzon. Tuloy-tuloy rin ang ihip ng hanging amihan sa Northern Luzon at natitirang bahagi ng Central Luzon. Base sa datos ng Metro Weather, maulan pa rin bukas sa Northern Luzon. Malalakas na buhos at halos walang tigil po yan mga kapuso, kaya maging alerto sa mataas na banta ng baha o landslide. May mga pag-ulan din sa Central Luzon, Mimaropa, Calabarzon at ilang bahagi ng Camarines Provinces. Posible ring maulit ang makulimlim na panahon at mga pag-ulan sa Metro Manila bukas. Nananatili rin ang tsansa ng localized thunderstorms sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa inilabas na heavy rainfall outlook ng Pag-asa, makaka-apekto hanggang Miyerkules ang matitinding ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ang Cagayan Valley at Quezon Province. Sabi ng Pag-asa, walang nagbabadyang sama ng panahon o bagyo na posibleng mabuo at makaka-apekto sa bansa sa unang linggo ng Disyembre. Pero patuloy pang mag-monitor dahil kahit walang bagyo, may mga pag-ulan pa rin mararanasan. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang apela ng prosekusyon para baligtarin ang pagpapawalang sala kay Senador Jinggoy Estrada sa kasong indirect bribery at direct bribery. Kaugnayan ng paglalaan ng kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF sa mga NGO ni Janet Napoles na kalaunay matutuklasang peke. Ayon sa Sandigan Bayan Special 5th Division, kung pagbibigyan ang mosyon ay malalagay sa tinatawag na double jeopardy si Estrada. Yan ay yung muling paglitis sa isang tao sa parehong akusasyon na meron ng naunang desisyon. Sabi pa ng Special Court, walang merito ang inihaing apela ng prosekusyon. Gihit ng Sandigan Bayan na talakay na ang mga argumentong inilatag nila.